After namin naglakad po kami kanina sa trail. Siguro naka 10 miles din kami, mga 16 kilometers back and forth. Ayan, nagutom, nagyaya sa dim sum. Ayos talaga, pero okay na rin yan. Sabi ko nga, babaguhin natin, magbabagong buhay na tayo. Instant na kain lang ng kain, sasamahan na natin ng exercise. Maglalakad tayo at least 10 miles, mga 16-20 kilometers a day o every weekend bago kumain. Tinupad naman nung mag-ina ko yung sinabi ko. Ayan, naglakad nga kami kanina, tapos pagkalakad ayun, nagugutom na raw. Kaya nagaya dito sa maganda tong napuntahan namin, malapit sa Folsom Dam, sa akop na po ng Granite Bay, pagkalagpas ng Roseville. Okay, susundan ko po muna yung mag-ina ko at magkita-kita po tayo sa loob. That's it. And just want to make sure, curry chicken, you want a lunch special, right? Okay, for the, was it steamed rice or fried rice? Steamed rice, please. And for the soup, hot and sour or the extra? Hot and sour. First one, hot and sour? Yeah. Okay. You don't. I'm gonna eat it. Yan, naka-order na po ang Josawa Junakis ko. Back to school, ano ha? Ito na yung promise ng mami niya sa kanya na back to school lunch / dinner. Napakaswerteng Junakis. Wala kami nung mga ganito noon eh. Thursday kakain. I'm not saying it in a bad way. Kasi kami Ano lang namin yung buhay namin noon tsaka buhay natin ngayon. Kahit nga yung naalala ko noon, tila nung gumraduate lang ako ng grade 6 tsaka kami yung kumain. Ay hindi, parang bumili ng pansit sa Labastos, Tinaycom, tos yun ang pinagsalusaluhan namin. Graduate akong grade 6. Pero syempre, maintindihan mo naman yung sitwasyon noon. Tsaka, ay, binangga na ako ng katabi ko. Sorry. Sos Mario Josep. Sorry, sir. Nako, may music. It might not be copyright. You can hear it. Strangers in the night, we'll be sharing life. You're making me lose my appetite. See, nakita mo yan, sabi nga. Ayun. Ito ko na, ayan. Yung bisita natin, oh. Pauwi na po kami. Inintay po ako ng Josawa Junakis ko kasi hindi pwedeng pumasok ang Junakis ko doon sa pinasukan kong tindahan. Ayun po yung tatlong unggoy. Yan po ay tindahan ng marijuana. Kaya hindi pwedeng pumasok ang below 21. Kaya hindi sumama asawa ko kasi sinamahan yung anak namin. Strictly under 21, not allowed. We ID everyone under 35 years of age. Tinanong niya ako kung may ID ako. Sabi ko, ako dun sa door, 35 years and under ang i-ID nyo. More than 35 na ako. Sabi nung babae, oh, more than 35 ka na. Sorry, kasi ang hirap hulaan ng mga age ng mga Asian. Sabi niya ganun.
Kasi puro kayo mga mukhang bata sa tingin namin. Kaya tumingin-tingin ako sa loob. Ayun, may nagustuhan, hindi naman nakabili. At nagpatikim lang. Ayun o, katabi nung pinunta namin restaurant, yung tatlong unggoy, three monkeys. Oh, comment na, 3 monkeys. Tindahan ng marijuana dito sa California. Legal po ang marijuana dito, parang sigarilyo lang. Okay, at mananakbo na po kami. Tingnan nyo naman yung katabi kong yan sa harapan. Ayun po ang anak ko. Pauwi na po kami. Nandito po kami. Diyan po sa left side, nandiyan po ang Folsom Dam. Pumwesto na kaya ako sa kanan. Diyan, meron din pong pasyalan dyan. Mga 2 beses pa lang kami nakapupunta. Ikaw lang. Ako multiple times. Nandiyan na po ang Folsom Lake. Sa kabila dyan. Katapos na mag-exercise, siguro mga 20 kilometers. Nalakad namin mga 12 miles. Ayun. Kain naman. Doon nagyaya sa Chinese restaurant na may paa ng manok. Kasi bihira po dito yung paa ng manok. Pero dumaan muna kami kanina doon sa sa kabilang video naman po yun. Paki-check nyo na lang doon sa kabilang video. Yung farmers market, yung flea market, kung tawagin. Busog din kami katitikim ng doon. Mga libreng patikim. Ano naman kaya next week? Ito po ang karsada dito, pauwi sa bahay namin. Green na green ang buong paligid pero ang damo brown kasi summer po ngayon. Oh, yan na yun. Santa Fe, Hyundai, ayos ang forma. Lalaki ng mga bahay doon, no? Ganito ang pagdang tatakbuhan nyo, ang kasadang dadaanan nyo araw-araw. Hindi nakakainip mag-drive. Hindi nakakabagot mag-drive. Pero pagka ang madadaanan yung karsada ay yung dinadaanan ko doon from Angono to Mega Mall, doon sa ano tawag doon, nakakalimutan ko na ang mga tawag, sa may Floodway. Sus Mariosep, pagpasok mo ng Taytay, 1-2 oras walang galawan. Nako, pasensya na kay best friend ko, kay Mayor Mercado. Pero yun ang nakita ko nung 2 beses na umuwi ako. Pero hindi na yata siya mayor, kaya hello na lang kay Mayor Jane, ex-Mayor Jane. Sana nabago na. Hindi pa nga kami lumalabas ng Angono, doon pa lang kami sa may tapat ng Meralco, doon sa may highway. Na-stuck na kami, na-traffic na kami, 1 oras kami doon. Sus Mariosep. Kaya pag naalala ko yung ginagawa ko nung araw nung pumapasok ako sa sa Pasay, araw-araw yun, Monday to Friday, araw-araw. Angono, Pasay, baba ng crossing o kaya Cubao, sakay ng bus papuntang Naiya, tapos uwi, ganun uli. 5 taon kung ginawa, araw-araw.
araw-araw, Monday to Friday, pag naiisip ko ngayon, paano ko kaya nagawa noon yun? Pero noon, hindi natin napapansin yan. Hindi napapansin na mga tao sa atin noon na hindi pa napupunta sa ibang lugar at naikukumpara yung takbo ng trapiko sa ibang bayan. Kukumpara sa atin. Yung 5 oras, 4, 5 hours every day ang nauubos sa 30 kilometers na tatakbuhin. Samantalang dito, although miles dito, sa ibang lugar na kilometers, ang sukatan ng distance hindi kilometers. Pag nagtanungan doon, gaano kalayo yung bayan na yun? Pupunta ka ng Carberry, hindi ko nakalimutan ko na. Mga 200 kilometers siguro yun from Winnipeg. Hindi sinasabing 200 kilometers. Ang sasabihin, 2 oras. Ibig sabihin, yung takbuhan doon, 100 kilometers per hour. 1 hour, 100 kilometers. 200 kilometers ang layo ng town, 2 hours. Kaya ang sagot sa iyo, 2 oras. Gaano kalayo ang border? Oh, 3 oras lang. Ibig sabihin, 300 kilometers yun ang layo. At eksakto palagi yun kasi walang traffic. Kaya pagka sa atin nagtanong yung mga pupunta dito, may isang kinuwento sa akin si Arnold, si Kagawad Arnold Villamayor, pinsang Arnold, nasa LA. May nagpasundo daw sa kanya sa airport. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Di tinanong daw niya kailan dating tapos tinanong daw nung nagpapasundo kung gaano kalayo. Hindi, sabi naman daw ni Arnold, mga kulang-kulang 1 oras. Sagot daw nung nagpapasundo, malapit lang naman pala, 1 oras lang. Natawa. Kinukwento sa akin ni Arnold, tawa ng tawa. Sabi ko, kasi hindi pa nila alam. First time na pupunta dito tourist. Hindi nila alam na yung 1 oras, 100 kilometers na yun. Para ka nang nagpunta ng Bulacan noon, ng Pampanga. Pagsusul baka lagpas pa. Sa atin, yung 1 oras, simula ang Gono, baka nasa Cainta ka pala. Sa Cainta ka lang nakarating, no? Kaya nung nagkukwentuhan kami ni Arnold, nagtatawanan kami. Tapos nanay ko, "Ay!" Sabi ng nanay ko, Rosani, sa airport daw sa San Francisco nagtatrabaho si Yeye. Bakit hindi ka magsabi doon na mapasok ka sa airport doon para nasa linya mo pinag-aralan yung trabaho mo?" Sabi ko, "Nay, malayo po dito yun." "Bakit mga ilang oras ba?" "Mga 2 oras at kalahati po yun." Sabi ng nanay ko, malapit lang naman pala, 2 oras at kalahati lang. Sabi ko, "Nay, pagka po dito, yung 2 oras at kalahati kayo nanakbo sa highway, sa freeway, para na kayo nakarating ng Pangasinan noon, ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Kasi walang traffic light dito, walang hintuan. Pagtapasok nyo ng highway, pagtapak nyo ng 150 sa linyador, pag angat nun, doon sa pupuntahan nyo na. 2 oras, dire-diretso yun. 150, walang babaan ng paa sa linyador nun. Yun ang isang akala nila yung mga nasa atin. Dahil nga nasanay na tayong mga Pilipino sa bagal ng takbo ng traffic sa atin. Kung ikukumpara sa ibang lugar tulad dito sa Canada, Australia, sa Europe,
ganun kabagal ang takbo ng transportasyon sa Pilipinas. Hindi naman po tayo sa nagmamayabang, pero yun ang totoo at nakakalungkot na hindi binibigyang pansin ng gobyerno ang sitwasyon ng transportasyon sa Pilipinas. Well, anyway, malapit na po kami sa bahay. Maraming salamat po. Baka naninigas na ang kamay ng tripod ko. Yung human tripod ko, baka naninigas na ang kamay. Kaya magpapaalam na po ako, kami. At ingat po tayong mabuti. Ingatan po natin ang bawat isa. Nagpapapadyak na po yung katabi ko. At mabuhay.